Eto ngayon mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol po dito no kay Bini Abante. Mga kababayan, kay Bini Abante. Ano nga po ba itong kay Bini Abante, mga kababayan? Actually, mga kababayan, si Bini Abante po ay nagbabala or may ano ba, kumbaga warning, no? Nag-warning kay Sarah. May babala or nagbanta. Basta parang gano'n na nga. Nagbanta, nag-warning or hindi ko alam, no? Ayan, Virginia Taborda, Miguel of shoutout po and happy birthday, no? Kay Darwin. Ayan, happy birthday. So ito lang mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ito na nga ang ano ni Nanay Minda, hello po. Ni Bini Abante ngayon na hindi daw po talaga si Sara palalagpasin ng Kongreso. So, dalawa lang po talaga ang pwedeng pagpilian ni Sara, mga kababayan. Either mag-resign siya or either harapin niya ang impeachment laban sa kanya. Kasi po mga kababayan, nung unang impeachment complaint sa kanya noong 2025 ay pinag-aralan na po ng mga kongresista, no, at ng mga complainant kung paano lulusot at paano si Sara karoon ng accountability, no, o magkaroon siya ng mga kababayan. Ma'am Libby Samura Hiropon, kay Robin Tolio, may galap shoutout po. So, mga kababayan, meron pa ako ipapakinig sa inyo patungkol dito sa sinabi nga ni tawag dito, Bini Abante. Mga kababayan, ako po, eto na. Ay, Diyos mio, Marimar. Naku, Diyos mio, patay ka dito, Sara. Nako, eto na. Diyos mio. Ito ha. Pakinggan ninyo mga kababayan yung sinabi ni Bini Abante na kumpleto sila sa ebidensya ang Congress. At tad-tad po talaga si Sara ng ebidensya na kung may anomalya man, walang lusutan. Ma'am Libra October at kay Ma'am Ninita Umali, Ma'am Dali Villanueva, kay Nance Wheeler, hello po. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Nako po ha, Diyos ko po. Oo, hala. Yun na yun talagang binabantayan namin kasi... ito. Yun na yun talagang binabantayan namin kasi maraming mga ebidensya Jupiter. Sa totoo lang, no? Nung kami nasa Quadcom o sa Tricom pa naman, marami ng mga ebidensya against the Vice President na hindi niya naman sinagot yan because she did not want to take an oath to us. Di ba? Ininsulto pa niya ang Kongreso on that eh. That was an insult to the whole institution. Oo. Ngayon, meron pang ebidensya na lumabas ngayon tungkol doon sa isang bodyguard niya, si Madriaga. Patay. Na yun, pag-uusapan din niya. Napakarami talaga mga ebidensya pag-uusapan. Nako, mga kababayan, nakita ninyo? Noon, nung unang impeachment niya na ipinatawag nga siya sa Congress ay hindi siya nag-take oath. Tapos parang parang kakain ng tao doon. Galit na galit. Alam mo mahahalata mo talaga ang taong guilty. Kung hindi ka galit, kung hindi ka guilty, dapat huwag kang magalit. Hayaan mong busisihin, hayaan mong kalkalin isa-isa. Kung alam mo sa sarili na malinis ka at wala kang kasalanan. Pero mga kababayan, Sir Pastor Jeffrey, hello po. So sabi nga ni Bini Abante, tad-tad at marami po talagang ebidensya laban kay Sara ang Congress. So kung nakalusot man nung una itong kanyang impeachment at sinabi nga na unconstitutional, di ba? So ngayon mga kababayan, pinag-aralan na to ng mga complainant at mga kababayan, tandaan ninyo ha, sa Congress po si Sara ay impeach na. So sa madaling salita, si Sara po ay 50-50 bilang Vice President sa Pilipinas mula noong inimpeach siya sa Congress. Ang Congress, impeach na siya doon eh. Sa Senado lang siya hindi impeach. So sa madaling salita, 50-50 yung Vice President ninyo. Yung Vice Presidente ninyong 50-50, kaya walang ganang magtrabaho, gala lang ng gala. Pag may dilubyo, may baha, may sakuna, puro lang press release. Magsasalita lang. Assalamualaikum, salam, obrakatu.
ako bilang isang Vice Presidente ng Pilipinas, ako po'y manawagan sa inyo na tayo po'y mag-ingat palagi sa anumang mga sakuna na tatama sa ating bansa. Di ba? Puro lang siya ganun. Wala siyang ginagawa. Kasi bakit? 50-50 naman talaga siya. Impeach na siya sa Congress eh. Sa madaling salita, mga kababayan, syempre, pag huli nun, ang sasabihin niya, syukran. Diba? Ngayon yun, mga kababayan. Ma'am Sherry Amadeo, may love shoutout po. So, yun ang nangyari, mga kababayan. 'Di ba? Tapos bukod doon, sabi ni Bini Abante, nandiyan pa ang kaniyang legal aid or kaniyang bodyguard na si Madriagan. Nako, mga kababayan, matindi din yung yung ebidensya kay Madriaga, putang ina. Nako, mga kababayan, napapamura ka talaga. Ako napanood ko na. Nakita ko na, mga kababayan, grabe. Nako. Hindi naman natin pwedeng i-view dito kasi bakit? Gagamitin nga naman yon sa kanyang impeachment. Nako, mga kababayan. Napanood ko talaga. Putang ina, mga kababayan, hindi nyo talaga masabing peke yung yung conversation pa lang kung paano utusan. Ako, putang ina, mga kababayan, talagang wala. Sabi nga ni Amy, kung may anomalya man, walang lusutan. Nako, mga kababayan, putang ina talaga. Sinabi ni Bini Abante yan, ito pa yung sabi niya na andyan pa yung bodyguard. Ulitin ko, ulitin ko. Asaan na si Bini Abante? Ba't ayaw na mag-play? Uy, Bini. Ano na nangyari sa'yo, Bini? Nung kami nasa Quadcom o sa Tricom pa naman, marami ng mga ebidensya against the Vice President. She may not like Na hindi niya naman answer. sinagot yan because she did not want to take an oath to us. Di ba? Ininsulto pa niya ang Kongreso on that day. That was an insult to the whole institution. Oo. Ngayon, meron pang ebidensya na lumabas ngayon tungkol dun sa isang bodyguard niya, si Madriaga. Na yun, pag-uusapan din niya. Napakarami talaga mga ebidensya pag-uusapan. Patay. Pero, kung si Maricel po uli ito, yun Yes, pong yes, sir. mga grounds na ginamit noong unang impeachment laban kay VP Sara, it's Sir Glenn, almost hello the po. same, hindi po ba? Dito rin sa naging batayan sa impeachment na ito. Maliban yun nga pong nabanggit ninyo kay Madriaga. So, ano yung magiging pagkakaiba nitong pangalawang attempt na ipa-impeach si VP Sara kumpara dun sa nauna? Well, kanina, binanggit ko din yung yung sinabi ni Senior Associate Justice Mavic Leonen, no? If you heard what I said. Na sabi ko, itong sinabi ni Mavic Leonen would be more applicable to the impeachment that is being tried against the president. Oo. Na, saan pa yung binanggit na yun, na hinahanap ko dito nasa akin pa yung nabanggit ni Associate Justice Mavic Leonen, no? Na wag natin gagawing parang political exercise lang. Wag lang natin gagawin itong parang nag-a-accuse lamang tayo na walang kahinatnan. And to me, that was actually more applicable to the impeachment complaint that were filed by the endorsers laban sa ating Pangulo. Wala talaga I mean, you look at all of the charges on the sufficiency in substance. I mean, it's all speculative, it's all hearsay. Oo. Walang personal knowledge, walang tinatawag nating hard evidence. So, sa totoo lang, sabi nga ni Ma'am Winifred Kent, Sara has a lot of cases but she always run away. Doesn't answer feeling clean, di ba? There is no way out dyan. Close it. Di ba? Dapat impeach that with damning evidence. Di ba? It's better to have a trial. Di ba? Tama naman, mga kababayan. Kaya nga, if only Sara had confronted him before, I hope Ramil Madriaga wouldn't have come out today. Totoo naman po talaga. Kung sakali po na yun ang ginawa ni Sara,
'di ba? Na if Lustay wasn't hiding anything, 'di ba? He should have taken an oath. She should, 'di ba? She should have taken an oath. Eh, ang problema mga kababayan, kaya nga ayaw niya mag-take ng oath because there are so many people waiting impeachment because of the West. Na, I guess they didn't want to go home to the Philippines anymore. Di ba, Ma'am Tess Locas? Nako, good evening, Kent watching from Shuhoku, Japan. Na ganun yun mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, talagang tatadtarin po talaga si Sara, mga kababayan. Ito, sa totoo lang nung unang impeachment sa kanya, ay na-impeach na po siya sa Congress. Dito sa Senate, ay na-archive. Kasi ayaw nga ni Chis Escudero, kasi pinangakuan nga naman. So ngayon, mga kababayan, ang problem dito is si Tito Sen po ang Senate President. Eh kung naalala nyo nga, mga kababayan, ang resulta ng Korte Suprema or Supreme Court na motion for reconsideration ng Congress ay yun nga, nabasura or unconstitutional. So, ang mangyari dito, mga kababayan, ay matutuloy na to ngayon. Kasi, di ba, wala namang anong irarason ng Korte Suprema? Sige nga. Kasi ang unang rason nila, mga kababayan, ay nabugbog daw si Sara. Nabugbog daw. Bakit tinadtad ng complaint? Kaya, ang ginawa ng Korte Suprema, unconstitutional, binasura. So, dapat daw, kapag binayo mo, dahan-dahan lang. Kasi pag sinubra mong bayo, dudugo, masaktan. Hindi na magpapaulit, magpabayo yan. Di ba? O, ganun ang gustong mangyari ng Supreme Court. Di ba? Ito, real talk lang. Ang sabi ng Supreme Court, foul daw yung pag-impeach kay Sara noong 2025 kasi tinadtad daw. Dapat sa isang taon, isang piraso lang ang complaint. Bakit daw tinadtad ng 4 o 5 complaint? So, habang binabayo mo, dahan-dahan lang. Kasi pag sinubrahan mo yan, mahapdian, hindi na uulit. Kaya, ang kanilang ginawa, unconstitutional. So, ngayon, ano na naman ang ipapalusot? Ano yun, kailangan dahan-dahan. Oo, Ma'am Irene Santiago, yun nga daw. Kawawa naman daw si Sara, tinadtad ng complaint. So, ngayon, ano naman ang irason ng niyan, ng Supreme Court? Sige nga, anong irarason ng Supreme Court na naman diyan? Ano ang irarason nila para ma-declare na unconstitutional na naman? Ulitin na naman nila nung una. Nako, baka pag ulitin nila ang una, sila ang pag-iinitan dyan ng Kongreso at ng Senado. Baka i-impeach nila si Leonin. Yun ang rason, mga kababayan Kung itong pangalawang impeachment ni Sara ngayon, ngayong taong 2026, kung ito ay ibabasura na naman ng Supreme Court at sabihing unconstitutional, baka si Leonin na ang ipapa-impeach ng Congress at ng Senate. Mark my word, mga kababayan. Kasi hindi na rason yan Ano ay rason mo ulit yung katulad sa nirason mo nung una? Apisubs kay Hilo po. Di ba? So, ang mangyari dyan, mga kababayan, syempre, ang sasabihin ngayon, si Tito Sen nga, anong sabi ni Tito Sen? Di ba? Anong sabi ni Tito Sen? Parang hindi na to maganda. Parang kailangan na natin magpalit ng konstitusyon. Parang hindi na to Parang biruhin mo, mag-declare ka ng unconstitutional tapos hindi mo naman iniimbestigahan, hindi mo naman inasikaso, hindi mo naman kinalkal kung yung mga ebidensya na impeach na si Sara sa Congress, tapos itong Supreme Court hindi man lang nila tinignan kung ano yung mga kung ano yung mga ebidensya na ibinato kay Sara, kung totoo ba ito o hindi. Bakit? Ni minsan ba ang Supreme Court nag-imbestiga ba sila? Kasi kung nag-imbestiga sila, hindi nila i-declare na unconstitutional. Kasi tignan niyo ang Congress, nag-imbestiga sila, o di na-impeach si Sara. Kasi bakit? Hindi ba naman kasi mapaliwanag? Unang-una yung mga bank account nila. 'Di ba? Saan galing yung mga perang bilyon-bilyon? Pangalawa, yung pagtanggap niya ng drug money at saka dito sa Pogo. Lahat yung ebidensya na yan ay binagsak ni Trillanes. 'Di ba? Ay nako. Sabi nga ni Bini Abante, talagang tad ng ebidensya, 'di ba? So
Yun po yun, mga kababayan. Mukhang pitbull yan si ano. Pastor Jeffrey Miguel, shout out po.